Yes. Stolen. Nakalayan mong, dati ba kay Space? Dati. Ay siya. Kayo ngayon ang taga-support ng Space. Morning po. Pila na lang po sa loob. Base po sa apelido. Thank you po. Yung mga letter X dyan. May apelido bang X? Pila na lang po base po sa apelido for registration. Dahil may Xerox ba kayo dito? Apelidong letter X. Dito naman Saan ang letter X? Boss, saan po letter X? Michiko. X. Xylophone no apelido ko. Excuse me. Saan po ang apelidong letter X? X. Yung magkakatabi pa rin eh. Oh. Ilang napaiba eh, yung isang yun. Naks na. Magkakatabi pa rin kayo. Yun lang nasa unahan ng naiba eh. Yun, no? Nakaklip pa. Excuse? Ayun, sa isang table na lang hinahawakan nila.
Saan daw letter X? Apelidong letter X. X lang yun. Asan X? Oh. PQRS. No! Kalamansi! Lang siya. Sa loob ba? May tao na. Excuse me po. Excuse me. Excuse me po. Concert! Concert na! Concert! Yehey! Ay, sala. Hindi mo ba nabuksan ng maaga? Hindi mo nabuksan ng maaga o hindi talaga bubuksan? Usher! 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 Tapos ngayon, Earl Justin Lopez, Sheila Valdez, at Marilise Elect, kung pwede po dito sa may sound system. Earl Justin Lopez, Sheila Valdez, and Marilise Elect sa may sound system po. Maraming salamat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong stress orientation sa umagang ito. Kung meron po nasa labas pa, kayo po ay umakyat na po sa second floor para po mag-start na po tayo ng ating pong programa. Inaaniyahan po ang bawat isa na i-fill up po muna yung mga vacant spaces, vacant chairs sa ating pong Coliseum. Yung po mga ngayon pa lang po papasok, sa second floor, upper box na po tayo. Ang access po ay nasa escalator, yung stairs po doon. Again, tinatawagan po Earl Justin Lopez, Sheila Valdez, Marilise Elect. Dito po tayo sa may sound system para po sa ating pong pagsisimula. Tinatawagan po Earl Justin Lopez.
Marcos, Sheila Valdez, Nori Lizelle. Dito po tayo sa may sound system para po sa ating pong pagsisimula sa ating pong palatuntunan. Box na po tayo. Ang access po ay sa hagdan sa may escalator. Pasok po, akit po kayo doon, pasok po kayo sa ating pong upper box. Thank you very much po. Yung po sa mga naririto sa area ko, pakilipat po kayo. Lipat po doon. Yan. Pinapat po muna natin yung mga bakante po dito kasi hindi nyo po makikita yung LED wall kapag ka po nagkaroon na po ng orientation. Sa mga papasok po ngayon pa lang, second floor na po tayo. Pasok po sa, akit po tayo sa stairs sa may escalator. Again, pakisuyo po. Paki-fill up po natin kahit po doon, ayun pa, marami pa po doon. Hindi nyo pa po kasi makikita yung ating pong LED wall kapag naandyan po kayo sa side na yan. Ganas na po namin, sa tagal na po namin ginagawa yung mga ganito. Isip po tayo. Isip po tayo ng kaunti pa. Marami pa po dyan ng bakanting upuan. Sa mga ngayon pa lang na papasok, sa second floor na po tayo, akyat na po kayo for the employment of students. Thank you po sa parents na narito ngayon, yung gave their time para po samahan ng kanilang mga anak at malaman po kung paano saan po ang programang ito. Baka po masaya lang natin ay susweldo lamang ang mga anak natin, pero meron po layunin ang special call at pag-uusapan sa umagang ito. So bago po ang lahat, tayo pong lahat ay tumayo para po sa Ako po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin. At sa pagkakataong ito, na kami ay nagtipon para sa orientation ng SPES. Salamat po sa pagpapalang ito at kaakibat po nito ay naway bigyan ninyo kami ng karunungan upang magamit namin ng tama ang lahat ng aming kakayanan. Turuan mo po kami maging mabuti at dapat nakatiwala ng bawat oportunidad na ipinagkalaw mo sa atin. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa kalakasan at sa pribilehiyong matuto at makapagpito. Inaaniyahan po namin ang iyong presensya sa kalagitnaan namin. Gabayan mo po ang bawat isa upang maging bukas ang aming isipan at puso sa mga kalamang aming matatanggap. Naway magamit namin ang programang ito hindi lamang para sa aming pansariling kapakanan. Maraming po salamat, makakaupo na po ang lahat. Dire-diretso na po natin sa orientation po ng ating pong SPES bago po magsalita ang ating pong punong lungsod. So sa lahat po na naririto, ako po si Ms. Noemi Tala-Tala, ang Department Head po ng Information, Investments Promotion, and Employment Services Office. Kami po ang opisina na kumakatawan sa Department of Labor and Employment na nagpapatupad po ng special program for the employment of students. So, focus your attention, SPES beneficiaries and parents on the LED wall behind me. Okay po? At ipinapasok na po ang mga items for raffle na ipagkakalaw po ng ating pong minamahal na Mayor Ross Rizal. Kabilang po dyan ang washing machine. May kasama po yung special tawag dito, emergency lights, electric fans, at marami pa pong iba. Abangan niyo po mamaya. So, dito po muna kayo tumingin sa LED wall sa ating pong orientation. Kaya po yung mga nakadyan, kung pwede po dito po kayo, hindi niyo po makikita sa likod ang LED wall. Lipat po tayo. Okay. Thank you very much. Next slide, please. Ang SPES po, katulad po ng ating pong nasasabi, ay the special program for the employment of students. Ang nakalagay po dyan ng employment, ibig po sabihin ay magtatrabaho po ang ating pong mga estudyante. Next slide, please. Ito po ay yung partnership with the Department of Labor and Employment. Malaman po mamaya kung paano po nangyari iyon. Next slide. Dito po yung pinagtutupad ng ating opisina, ang Information, Investments Promotion, and Employment Services Office. Kung kayo po ay SPES ngayon, alam nyo nakasama sa in-exam nyo kung anong ibig sabihin ng opisina. Yan. So, kayo pa lang, so uwi nyo na. Kasi every time na kayo po ay mag-SPES, itatanong po namin yan. Okay? Next. So, mula po sa City Government of Calamba, may pondo po nagagaling sa City Government, may pondo po nagagaling sa DOLE, ito po ay dinadaan sa aming pong opisina para po maging sweldo ng ating mga SPES.
Next po. Ano po ang basihan ng SPES? Ito po ay May Republic Act 7323, otherwise known as an act to help the poor but deserving students to pursue their education by encouraging their employment during vacations. In the city government of Calamba po, minsan, kapag hindi na po inabot ng bakasyon, pwede po na mag-working student ang estudyante. Depende po sa ating po magiging schedule. So, nakalagay po dyan, ano po ang dalawang pangangailangan kung paano po ang isang estudyante ay maging SPES? Una ay, basa po. Hindi, saka ulit, kuya. Nakalagay po dyan, poor. Ang patunay po ng pagiging poor ay hinahanapin po namin ang IDR kung ang mga magulang po ay may trabaho. Wala naman po, hinahanapin po namin ang Certificate of Emergency. Deserving. Paano po namin masasabi na isang bata ay deserving? Ang bata po ay deserving kung una, wala po siyang line of 7 sa kahit anong subject, sa kahit anong quarter, sa kanya pong school year na nakaraan or saksa po yan. At kailangan po, hindi lamang po yun, ang average dapat po niya ay hindi bababa sa 88%. Kung siya po ay college, hindi po dapat magkaroon ng stress sa kanya pong class marks. So, chinecheck po natin ang mga grades ng mga bata. Mga sweetheart, second floor po, akin tayo. Para hindi kayo na-exam. Okay? Second floor po. Thank you. Next slide. Ang objective po ng SPES, ayon po sa batas 7323, ay i-develop ang ating pong intellectual capacities ng ating pong mga bata na nanggagaling po sa poor families and harness their potential for the country's well-being. Specifically, to help the poor but deserving students pursue their education by providing or augmenting their income. Ibig kong sabihin, kung tayo po bilang mga magulang ay kulang sa kakayanan ng papag-aral ng ating mga anak na matatalino naman, para po makapagtapos sa pag-aaral, tinutulungan po tayo ng programa ng SPES. Okay po? Next. Ano po ang benepisyo nito sa gobyerno? Sa gobyerno po, nagkakaroon po kami ng dagdag na trabahante. Kasi syempre, ang ating po mga SPES, ilalagay po namin kung hindi man po sa opisina sa City Hall, ay sa barangay. Kung hindi man po, meron din po napapapunta sa bahay ni Rizal, may napapapunta po sa DOT, may napapapunta po sa DOLE, may napapapunta po sa iba pang sangay ng gobyerno. At syempre, kapag na po dumadami po ang aming pong trabahante o aming pong manggagawa sa gobyerno, mas napapadali po ang delivery of services sa inyo po na aming pong constituents. Next. Ano naman po ang benepisyo sa mga estudyante? Siyempre, nakakaroon po tayo ng mas mataas na income. Kasi po, yung sweldo po nila ay kanila pong gagamitin para po sa kanilang pag-aaral. At makakatulong din po sila sa inyong mga magulang para po hindi naman po kayo ganun mahirapan sa pagpapaaral sa kanila. Hindi po biro ang sweldo ng mga SPES ngayon. Okay, next. Sa amin po ng mga employers, meron po sinasabi na 60% ng salary ay ibabayad po sa estudyante, 40% ay magkagaling po sa DOLE. Mamaya niyo po malalaman kung paano po yun. At magkakaroon din po kami ng opportunity na makatulong po. Ayan po. Palakpakan po natin ang pagdating ng ating pong minamahal na Mayor, Mayor Ros Rizal. Sige po, dediretso ko na po habang nandiyan si Mayor. Next. Mabilisan na lang po ito. Ano po yung standard operating procedures natin sa SPES? Una, Monday to Friday po ang aming pong pasok, 8 to 5. Ang flexibility po, depende po sa sabi ni Mayor, pero usually alas 7 on Monday. Kaya naman po, next slide, meron po kaming tinatawag na temporary government 4-day work week. Ibig sabihin, wala po kami pasok ng Friday. So, yun po ay may temporary kami working hours, 7 to 6 p.m. So, kung ang SPES po, ang empleyado po, kami po sa City Hall ay 7 to 6, natural po ang SPES ay magiging 7 to 6, walang Friday. Sasabihin naman po iyan sa inyo. Next. Ito.
Ito lamang pong dalawang ito ang tatanggapin namin valid reason kung bakit hindi makakapasok ang isang SPES. Una, medical emergency. Kung may sakit po ang SPES, ano po ang patunay? Medical certificate. Pangalawa, kung may official na school function. Halimbawa po ay enrollment, halimbawa po ay graduation, halimbawa po ay practice and graduation, pwede po iyon. Pero kung halimbawa po sasabihin nyo, ma'am, kasi po matagal na po namin na-i-book ang ticket namin sa Boracay, hindi po valid na reason po iyon para umabsent ang SPES. Tama po ba? Yes. Kasi po kung nakakapag-Boracay, hindi po dapat mag-SPES. Tama? Kasi nga po, ang ating pong hinahanap sa pagiging SPES ay ano po? Poor but deserving. Okay? Next. Always wear your SPES ID. Bago po namin puntahin sa mga office ang ating pong mga SPES, i-issuehan po namin sila ng official ID at official uniform. May dalawa pong uniform na ibibigay si Mayor. Isang kulay puti at isang kulay blue. Wala pong bayad yun, libre po yun para po sa ating mga SPES. Taon-taon po ay binabago po namin ang uniform ng ating po mga SPES. So kung kayo po ay old SPES, nakakaipon na kayo ng uniform ng SPES. Pero ngayon po, magbibigay po kami ng uniform once po na kayo po ay magtatrabaho na. Kasabay po ng ID. Ano po? Next. Always wear your SPES polo shirt. Yung sinasabi ko po. Next po. Ito po, ayan. Napaka-importante po dito, mga mami, mga daddy, mga bata. Ayan. Meron po tayong official Facebook group ng SPES. Pag hindi po kayo nag-join dito, una, hindi nyo malalaman na kayo ay i-deploy na. Pangalawa, hindi nyo malalaman na kayo ay magsasubmit ng accomplishment report at kung paano kayo magsasubmit. Pangatlo, hindi nyo malalaman, pinaka-importante, kung kayo ay susweldo na. Kaya po, lahat ng information ukol sa SPES ay narito po sa Facebook group na ito. Mga mami, pakipicturan, mga daddy, pakipicturan. Yan. At ulitin niyo po ang inyong mga anak na sumali po dito. Bakit po? Ngayong taon, nagkaroon po kami ng ilan. Marami pala. Na kaso, ng ating mga bata ay hindi po tumitingin sa Facebook group na ito. Tapos, naglabas po kami ng Google link kasi kailangan po namin na malaman po ang mga bata ay magtutuloy pa ng SPES. Hindi po nag-register. Pag hindi po nag-register, tanggal na po sa SPES yun. Kaya po dapat, register po dyan. May mami po na nagsabi sa akin, ma'am, dapat po isinasali niyo ang nanay. Sabi ko, Diyos ko po, 3,000 na nga po ang SPES, dadagdag ko po ang nanay, 6,000 na. Baka po yung aking pong buhok ay puti na po bago po magtatapos ang taon. Ano po? So, bata lang po yan, ha? Next. Dress code po ng ating SPES. Bawal po nakasanda, nakadasta, nakapambahay, dapat po ay official school uniform or yun pong inyong mga polo shirts. Hindi po pwede ang ripped jeans, hindi po pwede ang miniskirt, hindi po pwede ang straight ay hanggang tine, hindi po pwede na naka-shorts, hindi po pwede na ang pantalon ay kita na po ang underwear, hindi po pwede. Okay, next. Hindi po lang pwede naka-slippers or sandals, dapat po as much as possible ay closed shoes. Bakit po? Kasi po, una, malamig sa mga opisina. Pangalawa, kung kayo po ay mag-feel at kayo po ay nakasyelas, napakainit po maglakad. So, mas maganda po, komportable po ang ating po mga sapatos. Next po. Bawal din po sa ating mga kababaihan, lalo na kapag pumasok po kayo sa opisina ay para po kayo sasali sa Miss Universe pageant. Kailangan po simple lamang po ang ating mga make-up at bawal din po ang masyadong maraming alahas. And of course, kailangan po very tidy and neat. Okay? Bawal din po yung mga nail extensions sa pagkahaba-haba. Bakit? Hindi po kayo makakapag-type sa keyboard kung ang haba po ng inyong nail extensions. Kaya po pag nakita po namin yan, talaga po sinasabi namin sa bata, kung maaari ay maalis. Ano po? Thank you. Next. Yan, ang kultura po ng SPES. Work ethics. Yan, napaka-importante po nito, mga mami, mga daddy, mga SPES. Next po. Yan. Ito po, malimit ay sakit ang ulo ng nanay. Sumagot na po ang nanay at tatay na sakit ang ulo ang pagsaselfone ng mga anak. Oh, ito po mga naan dito.
Kasi po, tatawagin mo, hindi mo maintindihan, di pala may nakasalpak sa tenga. So, every time po na kayo po ay papasok, as much as possible, huwag po muna magsa-cellphone hanggang hindi mo sinabi ng mga mga supervisor nyo, sige, i-text mo yung ganito, i-text mo yung ganyan. Kasi po, hindi pa maintindihan ng ating po mga spes kung ano po ang kanilang gagawin kung nakatutok po sa TikTok. Baka po mamaya makita namin nag-ML pa. Ha? Mga bata, mga spes, avoid using your mobile phones during office hours. Pero pagka naman break, di ba po kami masyadong, berdugo. Pwede naman po pagka-break. Pero pagka po oras ng trabaho, syempre, kailangan po ay hindi nagsiselfone. Next, be ready to work. Ang stress po, 20 days. At pagkatrabahuin talaga po namin kayo. Pero hindi naman grabe. Hindi naman po yung nakaupo na po kami tapos sila na lang po ang trabaho. No. Pero, kaya nga po siya special program for the employment of students ay para po pakita po natin sa ating po mga estudyante na ang sweldo mo ay pinaghihirapan. Hindi po iyan, uupo ka lang, sasahod ka na. Hindi po ganon. Kailangan po, ngayon pa lamang, ay pakita na po natin sa ating pong mga anak na pinaghihirapan po ang ginagastos natin sa kanila for them to appreciate the value of money. Kaya po, kailangan tayong mga spes ay humandang magtrabaho. Next. Yan. Pakibasa nga po ng spes lang. Lahat. 1, 2, 3, go. Sabi po dyan, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Yung tatlong naka-blue. Ang inyo na daw pong ugali, hindi po ang inyong nalalaman ang makapagsasabi kung gaano kataas at kalayo ang inyong mararating. Mas importante po sa amin ang ugali kaysa po nalalaman. Pero kung halimbawa naman po na maganda na ang ugali at marami rin pong nalalaman ay parehas na sa isang tao, napaka-perfect na po. Ano po? So, mas tinitingnan po namin at ina-appreciate po namin ang ugali. Sa tagal po namin nagsispes, 2018 pa po ako sa peso. So that, 8 years na po ako sa peso. Ano po? Ang spes po na natatandaan ko, yung tinatawag kong pinaka. Kaya lang po, dun sa pinaka, may dalawang klase. Positive and negative. Ngayon, yung positive na pinaka masunurin, pinaka magaling, matalino, pinaka masipag, pinaka magalang, pinaka madaling utusan. So yun yung positibong pinaka. Pero meron din po akong natatandaan na negatibong pinaka. Ano po yun? Pinaka-pasaway, pinaka-tamad, pinaka-palasagot, pinaka-masugid, pinaka-late. Yan. Tanda ko po yung mga yun. Kahit nga po sabihin ko sa inyo kung anong pangalan, pwede kong sabihin eh. Lalo na po, kung natatandaan, yung pinaka-reklamo at pinaka-maraming excuse. Yan. Pero, kung kayo po express na yun, dapat po, matandaan kayo. Malaman namin na kilala namin kayo doon sa positibong pinaka. Hindi po doon sa negatibong pinaka. Ano po? Next. Ayan na, dumadami na po ang mga raffle ni Mayor. Work etiquette. Sa ating mga spes. Next po. Yan. Kailangan po kilalanin nyo kung sino yung kasama nyo sa opisina. Bakit po? Kasi pagka po kayo absent, sa kanila po namin kayo hahanapin. Kaya kailangan kung kayo po ay magkakasama sa isang office, kilalanin nyo po yung kasama nyo sa space. Okay? Next. Know your superiors. Kilalanin nyo po kung sino kami. Kasi syempre, kami po ang kasama ninyo for 20 days. Next. Ito po yung mga elected officials ng City Government of Calamba. Siyempre po, kauna-anahan na po dyan si, next slide, ating pong Mayor, Mayor Ros Roselier H. Rizal. Yan ang Rizal
mayroon daw premyo. Ang makakapunta dito sa unahan para sabihin kung ano yung middle name ni Mayor. 1, 2, ano? Hammer po. Tama po ba? Hammer po. Tama? Very good, mamaya premyo mo. Yan. Ano nga lang kasi pakikuha ang pangalan. Yan. Pakikuha ang pangalan. Yan. So, si Mayor po. Yan. Siyempre, siya ating si Mayor. Next! Sino ito? Attorney Anlito Toti S. Nazaro. Wala po si Vice Mayor, pero nagpaubod po siya ng kanya pong pagbati sa inyo. Sa katunayan po, yung net wall na atin po tinitingnan ay hindi lang po namin kay Vice. Kaya thank you po, Vice. Next po. Ito po yung ating mga city councilors. Ayan po sila. Kilalanin yung isa-isa dahil marami po sa inyo mapapapunta rin po sa office ng ating po mga konsihan. Sila po iyan lahat. Sila po ay 14. Kasama po ang ABC Chairman, si Konsihal Eddie Silva, at ang ating pong SK Chairman, Rani Bustia. Okay? Nandito po yung kanyang mga representatives. Nasaan na? Yung mga representatives ito mga representative ni Konsili, ni Honorable Kat Silva, representative po ni Consi Nino Lahara, meron pa ba dyan? Yan. Representative ni Consi Hatter Roel. Yan. Ito na po kayo dyan. Thank you. Yan. So, sila yan na. Next po. At syempre po, kasama rin po dito yung mga opisina ninyo pupuntahan. Next. Siyempre, under po ni Mayor, ni Vice Mayor, sa City Councilors, Legislative Services Office, ang Admin Office, kung saan naman po kami kabilang. Next po. Ipapasa na lang po namin to sa page ng SPES para po makita ninyo kung sino-sino sila. Next. Ang departments ay 27, pang 28 po ang City College of Calamba. Next po. Yan. Sunod. Yan. Ayan! Usapang sweldo na po tayo. Handa na ba kayo kung magkano sa sweldo ninyo? Yan. Sweldo na mabubuhay. Ay, wag daw po muna sabihin, sabi ni Mayor. Tatapusin ko na po muna dito. Sige po. Next. 3,000 po kayo. Diyos ko, Lord. 1,250 po sa inyo, tinatawag natin 60-40. 60% po na susweldohin nila ay magagaling po sa city government. 40% po noon ay magagaling sa DOLE. So kung halimbawa na kabilang po ang mga bata dito sa 1 to 50, ang una po nilang susweldohin ay yung galing sa city, 60%. Kasunod po doon, magpapalabas po ang nakabilang announcement from DOLE kung kailan po makukuha ng bata yung remaining na 40%, yun naman po ay kukunin nila sa either Palawan, Cebuana, o Western Union. Okay? Tapos po, may 1,750 po tayo na buong-buo makukuha ang kanilang sweldo from the city. Yan po ay pinondohan ni Mayor, kasama po ang ating councilors at ni Vice Mayor. Para po sa ating po mga space. Next. Ayan, ang inyong sweldo. Ang sweldo po ng space sa isang araw ay 665.18 per day. Okay? Mami, tandaan nyo ha, 665 per day. Mag-compute na kayo sa utak nyo times 20. No, yan. Next. Ayan. Ang sweldo mo ng space ay ano? Ano, magkano ang sweldo ng space? 13,303.6. May insurance pa po yan. Ayan lang. Yung ganito niya na yun, na. Yan. So, 30,303. Okay? Kung makikita nyo, nag-exam kayo, tinanong namin kung ano 60% niyan, ha? Next. Ayan, tapos na po ako. So, yun po ang mga mami, tandaan nyo. Kapag nga po, sinabi ng bata, mami, susweldo daw kami. Okay? Ay, paalala maigi.
Sa mga bata po na na magkakaroon ng ID, lahat naman po kayo magkakaroon ng ID. Huwag pong mawawala ang ID kasi kailangan ng ID sa pagsweldo. Pag walang ID sa pagsweldo, hahanapan po namin kayo ng affidavit of loss. Kasi po, yun lamang po ang patunay namin na kayo po ay talagang space. Ano po? So, kailangan po ingatan ng ID. Pag natapos po ang 20 days, huwag po iwawala ang ID. Kapag nawala po ang ID, hindi po kayo makakasweldo. Hahanapin po kasi ang ID sa pagsweldo. At kapag ka po nawala ang ID, magpapa-affidavit of loss pa kayo, gagastos pa kayo. So, much better po ingatan po ang ID. Okay po? So, again, mahalagang paalala, mga mamis, mga daddies, mga smes, pinakamahalaga po sa lahat, mag-join ang ating mga anak sa Facebook page. At lagi niyo maalala na sila po ay regularly mag-monitor sa page na yun dahil naandun po ang announcements. Okay po? So, ngayon po, narito na po ang ating pong ihihintay. Para po sa kanyang pong pagbati sa mga magulang na narito po ngayon, tawagin po natin ang ating pong minamahal na punong lungsod, ang napakasipag po, Mayor Rose Rizal. Thank you, Ma'am Noemi. Palapakan po natin si Ma'am Noemi. Hello! Hello! Hindi ba alam ang sagot? No. O kayo kaya? Hello! Ulit. Hello! Sige, dito naman. Hello! Hi! Oh, biglang na iba na eh. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Anong oras pa kayo dito? Alas 7, binasakyan pa kayo. Magkano ba masahe? Ha? 250? Eh, special yata ang kinuha ni ano eh. Maulong pa, malayo, no? So, ayan, teka muna, dami mo picture. So, magandang umaga po muli sa ating lahat, sa ating pong 3,000 beneficiaries ng Special Program for the Employment of our Students o SPES. Palakpakan natin ito mga kabataan ko. At siyempre sa mga minamahal po natin mga magulang, parents o guardians, saan dyan ba kayo? Ayan. Sa akin ba kayo nakatingin o doon sa bag? O doon sa raffle? Ayan. So mamaya na po yan. So again, welcome po sa City Government of Calamba at welcome again po sa programa. Napakatagal na pong ipinatutupad ng ating pamahalaan pero bawat taon o kada taon lalong umiigting, lalong lumalaki, lalong lumalawak po ang programang SPES para sa ating mga kabataan. So nasabi na po ang ating sa pamamagitan po ng orientation, ano itong SPES at natatandaan ko po ito nag-start. Ako po ay DILG officer pa dito sa ating lungsod. 1992. March 30, 1992, sa pamamagitan po ng Republic Act 7323, providing for summer employment mga anong araw for the employment of our students. No? So, binago na po ngayon as amended. So, ilang taon na? 1992, 2026 na ngayon. 34 years. Kaya ko 40 years old lang. May kumontra. Ako po yung 40 na. Sa servisyo. Nakatuloy ang edad eh, no? Ayan. At ang sinasabi ko lang po dito, programa po ito para sa ating mga kabataan. Sinabi na rin po kanina, binibigyan po ng pagkakataon ng ating mga estudyante na may edad 15 pataas, no? Na makapagtrabaho kahit man lamang po maiksing panahon
At of course, pag nagtrabaho po tayo, sinabi kanina, meron karampatang incentives o compensation na ibibigay po sa inyo. Magkano kanina? 13,300. Meron pa kayong uniform. Dalawa. Ito ang sample. Oh. Tinakin ko lang kasi ang haba. So, bukod po dyan, tatanggapin po kayo kasi 1 month lang kayo magtatrabaho for 20 days, I think, no? 20 to 22 days. So, tatanggapin po kayo ng transpo allowance worth 1,000 pesos. So, ito po yung napakalaking bagay po para sa, lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Kasi kahit paano po makakatulong sa inyong pagbabayad ng tuition, inyong mga anak, sobra pa. No? At makakatulong din sa pamilya. No? Pangalawa, siyempre po, bibigyan po ng pagkakataon ng ating mga kabataan, ating mga estudyante na ma-expose sa tinatawag nating working environment. No? Magtatrabaho na kayo. Kahit pa paano, may expose nyo ganito pala magtrabaho sa gobyerno, ganito pala magtrabaho sa private companies o sa mga establishments, no? So, napakagandang experience, no? Para in preparation po sa inyong mga magiging career, magiging hanap buhay o trabaho pagdating po ng panahon, no? Na makatapos kayo ng pag-aaral. At pangatlo, siyempre po, paiitingin po nito yung tinatawag po nating sense of responsibility. Mga kabataan, no? Naihahanda nyo na yung sarili nyo sa pamamagitan ng exposure dito sa inyong pagtatrabaho, ganito pala talaga, no? Kaya lalo kung dapat pagbutihin para naman pagdating ng panahon, yung pangarap natin na magkaroon ng disenteng trabaho, kaya ang sustenahan ng iyong sarili, iyong pamilya, makukuha po natin pagdating ng panahon, no? At yan naman po, rin ang advokasya, mga programa po ng ating pamahalang lungsod ng Calamba ay pinaglalaban po ng kalambagong pamahalaan. Sa pangunguna po ni Mayor Ross Rizal, ang ating Vice Mayor Toti Lazaro, ang ating Congresswoman Cha Hernandez, at sa buong sangguniang panlungsod. Bukod po sa SPES, pang-apat, sino po yung first year hanggang third year? Sa college, asang kamay. O, assured po kayo. Provided nakaka-comply kayo sa mga requirements, sa conditions na programang ito, tuloy-tuloy po ang pagiging SPES beneficiaries po ninyo. Hindi po kayo papalitan. So, sino yung pangalawang taon na ngayon? Pangatlo. Ayan, so tuloy-tuloy po yan, mga magulang, nandito po kayo. Alam niyo bang nag-i-stress sa inyong mga anak, kaya po kayo pinapupunta rin po dito para masubaybayan din po natin. So, tanggapin po ninyo ang programa po ito at bahagi po kayo ng programa ng ating pamahalang panlungsod na tulungan, develop, bigyan ng magandang kinabukasan po ang ating mga kabataan dito po sa ating lungsod ng Calamba. Kasama ang programang SPES, kasama rin po ang ating Scholar Rizal Program. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 4,000 scholars ng syudad, no, na for 4 years, tinutulungan po sila sa kanilang pag-aaral. Pag nakapasa po kayo dyan, at siyempre meron pa rin po tayong binibigyan sa kasalukuyan na 10,000 mga estudyante na nag-aaral sa pribadong paaralan para po sa Special Education Assistance Program ng ating lungsod. Bukod po dyan, meron pa rin po tayong mga agri-scholars, may bakante po ngayon. Baka gusto po ninyo mag-aral ng agriculture-related courses. Alam niyo po yun, no? Kasi kailangan din po natin pangalagaan ang pagkain natin. Sa mga darating na panahon, hindi po pwedeng puro developments, kinakailangan masustain po natin. Meron po tayong kakainin, kaya dito sa ating lungsod, kaya tayo po nagpapaaral ng mga agri-scholars. Full scholarship po ito. Tumatanggap po ang estudyante ng 25,000 per semester.
At susunod na rin po, inihahanda na rin po ang ating Allied Sciences Scholars ng City of Calamba, magdodoktor, magna-nurses, at iba pang mga courses no, na inain po ngayon. No? So, again, welcome po sa ating space program. Tanggapin po ninyo ito at bahagi po ito ng ating pong pagkaliga, pag-alaga, pag-develop ng ating mga kabataan na sinasabing pag-asa po ng ating bayan, sabi ng ating pambansang bayan ni Dr. Jose Rizal, para po sa inyo ito. So mabuhay po tayong lahat. Ayan, at mabuhay ang ating mga kabataan sa kasalukuyan. Maraming salamat po. Babatiin ko lang po ang ating sangguniang panglugsod. Marami po silang ngayon, may mga committee hearings po ngayon, pero nandito po, kinagawan po ng ating mga Congresswoman, Konsihala Kat Silva, ayan, si Mama Tete, of course si Rizal Amante, kinagawan po ng ating mahal na Konsihal Nino Nakara, kinagawan po ni Konsihal Gerard, Attorney Gerard Teruel, at siyempre po, ito po ang ating panauhin pantangal na magpapatotoo po sa ating mamaya ay naging bahagi po ng space. Sana po magsasabi kung anong taon, pero kilala ko po itong batang ito, kapitbahay ko, uhugin pa ito ng araw, pagkala-gala sa palengke, nagtitinda, pero ngayon po, isa na sa itinuturing ng pinakamahuhusay na punong guro sa buong Pilipinas. Rick Calabarzon's best principal. So, palakpakan po natin ang principal po ngayon ng Calamba Integrated School in Bañadero, Sir William Bartolome. Yan. Sir, bayan na ako. So, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you po, Mayor. Mayor, pa-picture po. Hoy, hindi ko alam yan. Nasulat na ba ang mga pangalan? Yan. So habang sinusulat po yung pangalan ng 20 po na magkakaroon ng 1,000 pesos sa transportation allowance, ikukwento po kayo sa inyo ni Sir William Bartolome ang kanyang pong experience sa space. Si Sir William po matagal ko na rin kakilala. Yan. Kasi yung kanya pong ate ay kasama ko sa office. Napakahusay po nitong guro at punong guro. At we are so proud to say na siya po ay isang space baby. Ibig po sabihin, naging beneficiary po siya ng space
nakatulong po ng malaki ang programang ito para po may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. So, Sir William, pagkapakan po natin ang Calabarzon's Best Principal, Sir William Bartolome. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po? Magandang umaga din po sa ating mahal na Mayor Ross. So ngayong umaga po ay naimbitahan po ako na mag-share daw po ng success stories kasi ako nga daw po ay dating beneficiaries ng SPS. So syempre, isinulat ko na ba kasi mahaba yung masabi ko kung hindi ko isusulat. Ano? So babasahin ko na lang pero ako naman ang gumawa nito. Ayan. So ngayong pong araw na ito ay araw kung saan mabibigyan po kayo ng pagkakataong makatulong sa inyong mga magulang at syempre sa inyong sarili mga SPS, mga ka-SPS. Kasi alam ko, ang lahat ng narito ay mga kwalipikadong SPS mag-aaral ni Rizal. Napakaswerte ninyo kasi mapapabilang kayo for sure sa mga kwentong balang araw ay tagumpay sa buhay. Kung tagumpay man ito, kinakalalagyan ko sa ngayon. Balikan ko lang yung unang sabak ko sa SPS. Mahabang pila noon, parang year 1999, sa lumang munisipyo na ngayon ay City College of Calamba. Nakakapagod pumila, nakakagutom, pero syempre, hindi natin yan ininda kasi nga may pangarap tayo sa buhay. Alam nyo, may kwento ko lang, kaya kinailangan ko mag-SPS kasi nga hindi naman afford ng family ko na pag-aralin ako sa kolehiyo. So kailangan ko talaga mag-isip ng ibang paraan para maka-enroll sa college. So pasok sa opisina na ang tawag pa ay peso. Bigay yung complete documents, tapos noon may mga trip pa yung mga pinagsasabutan namin ng papel. Pag nakita nila ng habis mo na nakalagay sa form, ipagagawa yun sa'yo. Lalo na kung nakalagay pagkanta o kaya pagsayaw. So ayun, napakanta rin ako ng kapiraso kahit hindi naman tayo magaling o maganda ang boses. Fight lang para sa SPS. Sa awa ng Diyos, natanggap naman tatlong na tayo natingkot sa tambalan ni Rizal, yung bahay po ni Rizal. Yung experience doon ay napakasaya kasi ikaw yung mag-entertain ng bisita. Tapos nagbibigay sila ng tip pag maganda yung explanation mo at syempre pag magiliw ka sa mga bisita. To make the story short, masaya at malaking tulong yung binigay sa akin ng SPS. Syempre, yung natatanggap ko na allowance, ang ipinagbabayad ko sa school. Na kung saan, mura lang din kasi yung tuition ko sa LCBA. Bakit? Kasi scholar din po ang inyong lingkod. Plus, may mga part-time pa rin tayo ginagawa para lang makatulong sa araw-araw na maganap sa buhay. So alam niyo, marami sa atin ang nagdadaan sa ganitong sitwasyon, ano? Ang pagsabagi ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kung tatanungin niyo ako base sa aking sariling karanasan, ito yung ilan sa mga pinakamahalagang bagay na dapat ninyong isaalang-alang para maging tunay na survivor at driver sa ganitong sitwasyon. Una, matinding disiplina at time management ang susi. Hindi lang basta may oras ka. Kailangan mong maging master ng sarili mong schedule. Gumawa tayo ng detalyadong list to do. Ang bawat minuto ay mahalaga. Kaya siguraduhin natin na magagamit natin ito sa tamang direksyon. Pangalawa, huwag kang matakot humingi ng tulong at bumuo ng iyong support system. Akala natin, kaya na natin mag-isa ang lahat. Pero, sa totoo lang, mas madali ang lahat kung may kasama ka. Makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya o kahit sa mga professor na maiintindihan ka. Baka may kaklase ka din pwedeng magbigay ng tip o kaya naman kaibigan na pwedeng tumulong sa mga projects. Ang pagkakaroon ng taong maniniwala at susuporta ay iyon ang pinakamalaking bagay. Pangatlo, priority setting at self-care, hindi dapat mawala ito. Hindi ito dapat mawawala sa equation.
Siguraduhin mo matindi o naiintindihan mo ang iyong mga priorities. Alin yung mas mahalaga ngayon? Higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kailangan mong magpahinga, kumain ng tama, at magkaroon ng kahit konting oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ako nga nanganganta sa office kapag ang dami-dami ko ng ginagawa. Ginagawa ko kay TV yung aking office para mawala yung stress. Ang pagod na katawan at isip ay hindi makakatulong sa inyong mga pangarap. Pang-apat, patuloy na isang-isip ang bakit. Sa mga panahong parang gusto mo lang sumuko, bumalik ka sa simula. Bakit ka nagsimula? Ano ang pangarap mo? Sino ang inspirasyon mo? Ang malinaw na bakit ang magiging gasolina mo para lumaban sa bawat hamon. Ito ang magpapaalala sa iyo na ang bawat sakripisyo mo ngayon ay magbubunga ng mas magandang bukas. Sa huli, tandaan mo na ang bawat pagsubok na nararanasan mo ngayon ay humuhubog sa iyo. Ang karanasan mo ngayon ang magiging sandata mo sa hinaharap. Hindi ka lang nagtatapos ng pag-aaral. Nagiging matatag ka, nagiging resourceful, at higit sa lahat, nagiging inspirasyon ka. Kaya kapit lang mga ka-stress. Kayang-kaya niyo yan. At darating ang araw na babalikan mo ang lahat ng ito ng may ngiti sa labi dahil nagtagumpay ka. Kaya mga ka-stress, wag ninyong babaliwalain ang pagkakataong ibinibigay sa atin na ganito. Ang tunay na mag-aaral ni Rizal ay hindi kailan napapagal. Sapagkat kung tunay kang mag-aaral ni Rizal, lahat ng tatangkain mo sa buhay ay magaganap ng may ngiti sa inyong mga labi. Muli, isa pong kaibig-ibig na umaga sa inyong lahat po. Maraming salamat po, Sir William. Huwag po muna kayong umalis. Tawagin po natin si Mayor. Ibigay lang po muna natin ng Certificate of Appreciation sa ating pong panauhing pandangal. Basahin ko lang po. The City Government of Calamba and the Information Investment Promotions and Employment Services Office awards the Certificate of Appreciation to Sir William B. Bartolome, Principal, Calamba Integrated School, SPES 1999 to 2000, in grateful appreciation of his invaluable contribution and support as guest speaker in the SPES Orientation 2026. Given this 26th day of March 2026 at the Rizal Coliseum, signed yours truly, Department Head I.A. Peso, and Honorable Rosariel H. Rizal, City Mayor, Calamba City. Congratulations po and salamat po ng marami, Sir William. Yan. So, i-announce na po natin ang dalawang book na magkakamit ng tigwa 1,000 pesos. Kung narinig nyo ang inyong pangalan, magkailangan po pumapunan na ba para buhay ang inyong 1,000 pesos. Una, sa listahan, Tigong Ian Carlo Limon. Tigong Ian Carlo Limon. Nandyan ka ba? Katigbak Lorraine Juanata. Katigbak Lorraine Juanata. Karandang Prince Paulo Nuno. Karandang Prince Paulo Nuno. Jacinto. Ano ito? Marie? Tama ba? Marie Izzy Mendez. Belyesa Cristel Andy Mabiris. Belyesa Cristel Andy Mabiris. Dalisay Travis. Parang sasakyan. Dalisay Travis. Ano yun? Bahar. Hindi makakita. Sorry. Sulat doktor po ang aking mga staff. Parang boss nila. Bahar Briggs Michael para. Bahar Briggs Michael para. Del Coro Daniela Prades. Dito po sa unahan, nasaan na mga tinatawag ko? Wala. Ibubunot kami pagka hindi kayo bumaba. Dito. Yan. Del Coro Daniela Prades, Abrogar Charmaine Macapagal. Abrogar Charmaine Macapagal. De la Cruz, Micaela Purio. Puno? Purio.
De la Cruz Micaela Purio, Soriano Ronaldin Roselio, Soriano Ronaldin Roselio, Malabanan Ashley Pamplona, Malabanan Ashley Pamplona, Lamsen Francisco Jr., Lamsen Francisco Jr., Hernandez Regine, Hernandez Regine, Rodriguez Rubilin, Rodriguez Rubilin, Canloba Princess Ariel, Canloba Princess Ariel, ano to? Arevalo, ano to? Kim Hasmin, Arevalo, Kim Hasmin, Rada Raizel Ann, Rada Raizel Ann, David Raya Fatima, David Raya Fatima, Sarmiento Joanna Lumiba. Aba, yung kakaunti mo pa, dalawang po ito. Nasa na tong mga to? Ang bagal mo nga ba? Ayaw yata ng isang linggo. Gutom pa. Abang mo yung konti, mga anak. Banda, forward, para kapibigay ni Mayor yung pala kayo dyan. Para naman kayo mahilain. Pagsasayawin ko muna kayo bago kayo bigyan ng isang linggo. Sige. Hawak ko konti! Nasa na to ba? Sasayawin mo talaga itong mga to. Magkakaroon din sa kayo. Sabi ko mayroon magkakaroon din sa mga hindi binibigyan. Nasa na yung ating DI. Sige po! Ilan na ba yan? Pakibilang. 3, 4, 5, Hindi na makita. 30. Ayan, tig-1,000 to ha? Sige po, hindi kayo sumayaw pala. Nasa na yung aking tagapagpasalita? Ngayon, nasa na yung DI. Nanginginig tuhod mo? Apat pa! Nasa na yung apat ngayon? Ayan, 3 na lang! Naka. Nasa na? Ayun! 2 na lang! Wala. Wala na yata. Wala na ba? Bilang! Ay, nasa na? Wala na? Bilang. Nasa na yun? Kung saan pakicheck na ang mga pangalan, dali. Sino nawawala sa inyo? Check nyo muna kung yun kayo mga baka mamaya kumabaan lang pala. Ayan. Sasayaw daw muna ng hawak ng kit bawat bigyan ni Boss, habang nasayaw sa kanya bigyan. Boss, sasayaw mo muna. Masayawin muna natin. At habang nasayaw, saka bumibigyan ng 1,000. Okay. O sige. Teka, check muna natin ang pangalan. Nandun po na ba kayo? Tingnan ko nga. Sino nawawala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 18. Nasa ng 2? Nawawala yung 2. Ay, nawala. Magka nawala yung 2, bubunot pa kami 2 talaga. Oo. Hindi sumayaw, hindi kami bigyan ng 1,000. Hoy, isip na yun. Chorus na anak, chorus.
Wala na. Thank you, thank you, thank you. So ngayon po, at this moment, syempre, ay meron po tayong mga raffle prizes. Mayor, thank you very much po. Opo. Aalis po si Mayor. Magpasalamat po tayong lahat. Thank you po, Mayor, sa inyo po pagpapakalang sa amin. At maraming salamat din po, syempre. Vargas Ashley. Vargas Ashley. Consignado Career. Consignado Career. Pulios Janiel. Pulios Janiel. Bontad Mary Antoinette. Bontad Mary Antoinette. Mendoza Maria Ariangelo. Mendoza Maria Ariangelo. Sarto Marian. Sarto Marian. Habakon Justin. Habakon Justin. Lopez Shaira. Lopez Shaira. Arzadon. Rain. Arzadon. Rain. Ocampo John Cedric. Ocampo John Cedric. Dito na po sa staff para po maklaim po yung inyong 500. Okay? Palagay nga dito yung kalit tapiolo. Sa gitna. Sige po, ngayon po ay atin po inanapon na ang mga sumusunod. Ayan. Ilan yan? Okay. So, meron po iniandarin na 4 na regalo ang pag-awang konsihal, ABC Eddie Silva and Councilor Kat Silva. Thank you very much po. 2 double burner at 2 electric fan. Yan. Ito po ang nanalo ng double burner. Punta po dito sa harap, Tayumpo Joanna Princess. Tayumpo Joanna Princess. Double burner din po si Makina Nakman John Lloyd. Nakman John Lloyd. Nasaan ka? Oo, matatala mo orientation, may double burner ka na. Nasun ka lang ang problema mo ngayon. Ito po, nag-isang electric fan. Muli po, mula sa mag-amang Councilor Silva, Tobias Ira J. Tobias Ira J. And Ogbina Elisha. Ogbina Elisha. Dalawa po, isa pong electric fan. O, kuryente na lang po ang problema ko. May energy crisis tayo ngayon. Dapat pala, pero may ibigay. Recharge mo mo. Tama na kayo ibigay. Bukod po sa doon, meron po ibibigay na gift pack yan yata. Yung kay Atty. Teruel, tama po ba? Gift pack ba yun? Tumblers! Yan. O, tama-tama sa ngayon na panahon. Tumblers po from Atty. Teruel. Pakipulot na ako. Ano ba, hindi ko makuhaan sa pamulat ng event. Yun. Yan yun. Ito. Ang ilan lang? 50 pieces. Gusto mo mamaya na lang. 50 pieces. Magpura na kayo ng 50 nila, ha? Tapos, ipapusan na po natin yung mananalo ng tumbler sa Facebook page ng mga space para i-claim na lang po ng space. Ano po? 50 pieces po yun. Tapos, ito muna ang Firefly from Mayor Ross Sampu. O, i-draw na natin. Sampu pong Firefly, ha? Pakilista na. Perea Kit. Santos Ariel. Villaruel Christian. De La Peña Ansi Yuan. Del Rosario J.M. Viven. Lima po yun, 5 yung susunod. Nasa na yung susunod? Yung 5 yun, dito sa unahan. 5 pa ulit. Valencia Roxanne Bell. Then, Badillo Miko. Tatlo na lang.
Balihan, Mary Jeline. Last one. Last one. Ventura, April Chrissy. Ventura, April Chrissy. Dito po, dito sa, Firefly. Nasaan na yun? Check lang natin. Yan. I-share muna yung mga bata. Yan. Sunod naman natin yung electric fan, 4 na Oro fan from Mayor Ross. 4 po na Oro fan. I-check na yung pangalan. Kay Miss Lucy. 4 na Oro fan. Atienza Ray John. Atienza Ray John. Lopez Dale Archie. Lopez Dale Archie. Dalawa na lang? Ano to? Ako po, walang apelido. Sino si Lloyd Ryan Sanchez, ang middle name? Kasi napunit yung apelido mo, Toto. Sino yung Lloyd Ryan Sanchez? Middle name yung Sanchez. Lloyd Ryan, nasaan ka? Paramdam ka na. Ay, sorry. Last one dun sa 4 na electric fan. Avril John Leonard. Avril John Leonard. Nasaan ka? Yan. Isa Firefly dito. Okay na? Okay na yung mga yan? 10. Nasaan yung 10? Isa pa lang to. Tinus wala ka? May 10. Okay na to? Okay na ba mga to? Okay na to? Iba na. Tumapat na yung sa isa. Tapat sa isa. Sino yung Lloyd Ryan Sanchez? Ito lang pinito mo. Firefly, Firefly. Wala pa tayong tumbler. Picture. Nasaan yung iba? Firefly. Sino ba? Ano? Ha? Lloyd Ryan. Mamaya. Dito yung sa Firefly. Wait lang. Ayan. Ilan na yan? 10 na? 10 na ba? Ayan. Tama. Isu-isu, tumakan kayo. Tumakan niyo. Ayan. Yan! So, ito na. Picture box, ha? Ay, dito po. Meron pa po dumating from Consihala Rian Aldaban Cortez, 3 electric fan. Yes. Oo. Libreng hangin. Salamat po, Consi. Ito po, galing kay Consihala Rian. Tamar Daisy. Tamar Daisy May. Sunod ay Aquino Cassandra J. Aquino Cassandra J. Garcia Karin. Garcia Karin. O, pipitin nyo na mga anak. Okay na, pipitin nyo na. Kayo din, pipitin nyo na. Hinahanap ko si Quincy Concepcion. Quincy Concepcion. Washing machine. Hey, Mayor po galing ha. Ang mananalo ng washing machine, i-interview ko. Kapag compliment ko muna kung magkano yung 60% ng 13,300. May exam. Ayan, yung siya ng kaluwan na yan ha. Tara, tagabi lang. Ay, ano ba yan? Ayun. Yun! Ah!
So yun po ang lahat ng space na may pangalan Chris. Pupuna ka dito. Ang nanalo po ng washing machine, Sharp washing machine ng mga lalaki ay si John Chris Puno. Nasaan si John Chris Puno? Nasaan? 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 Ayun! O ha? Congratulations! Ang problema na natin kung paano kayo uuwi. Ito, mga kami. Kailangan buhatin. Pagkamahal ko medical muna ako. Tupay. Tatawagan na si John Chris Puno. Tupay. Walang alis na sa tayo. Okay. Asan ka? Yan. Yung pong mga tatlong po, Garcia, Karil, Amar, Daisy, Aquino, Cassandra. Aquino, Cassandra? Yan. Okay. Yan, tapat na dyan. Nasaan na si Chris? John Chris. John Chris Puno. Bibilangan na kita. Nandiyan na. Atienza, Rain, nasaan ka? Atienza, Rain, wala? Atienza, Rain, ayan na, si Bruno! Ayan. Tatanungin ko lang kita. Marunong ka maglaba? Marunong ka maglaba? Nandiyan nanay mo? Siya, wag na. Malis na nanay mo? Nagasang ka? Barangay? Mabilis lang. Magkano bang sabi? 50 or 60. Eh, paano pag meron ito? Sandaan. Di ba, pakasundo na lang po ako. Mautak na ba na? Okay, congratulations. Mission tayo, yan. Napakaswerte. Thank you very much. O, bitbitin mo na. Pag hindi mo daw naging plek, isa sa uli natin. O, kaya-kaya ka na eh. LED. Kaya-kaya. Lalasman ko na po si Atienza Ring. Atienza Ring. Ito. Atienza Ring, ayan. Papalitan na po namin kasi hindi pa po nababa. Wala po yata umalis na. Sayang yung isang electric fan. Kailangan po yan ngayon, mainit ang panahon. Tinatawagan po si Arsenio Kian Emmanuel ang banta. Arsenio Kian Emmanuel ang banta. Nasaan ka? Ayun! Yun! Okay. Nananawagan po kami kay Angeles Nessie. Angeles Nessie Allen. Intern po ng St. Vincent College of Cabuyao. Ang iyong pin ay nasa amin. Yeah. Okay po. Ngayon, meron po kasi inihanda si Mayor na 500 packs ng groceries for our, ano po nakilagay dito? Yan. 500 packs po. Ang gagawin na lamang po natin dito, since ang gawin po natin sa ngayon, hindi na po natin kakayanin natin itiisa po lahat. So, i-post na rin po namin sa GC ang mananalo po ng 500 na yun. At dito naman po lahat yung 500, i-draw na lang po namin. Tapos po ay i-claim na lamang po ng mga bata sa office po kung kailan po sila madedeploy. Hindi naman po yan mawawala, 500 po yan lahat. So, i-claim na lang po yan para po hindi na po sabay-sabay. Okay? So, para po sa special response, tawagin po natin Miss Norilis Elect.
Isang maganda at pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nori Liz, second year college student. At katulad po ninyo ay isa akong SPES beneficiary at pangatlong taon ko na po ito. Kaya sadyang malaki po ang pasalamat ko sa programa na ito. Dahil malaking tulong na po ito para sa pag-aaral ko at tulong na rin po sa mga magulang ko bilang pambawas ng gastusin sa school. Noong first year ko po, ako ay napa-assign sa Banadero Daycare Center kung saan nag-e-enroll at nag-a-assist kami sa mga bata from time to time. Then, noong second year naman po, ako ay napa-assign sa Health Services Office ng CCC. Although medyo naging challenging sila pareho, masasabi ko na memorable and eye-opening na experience siya para sa akin. Kasi within those 2 years, it made me realize na hindi lang ako natulungan ng programa na ito financially, but it also helped me to grow as a person. Natulungan ako ng SPES na lumabas sa comfort zone ko. At na-discover ko yung mga bagay na hindi ako aware na capable pala ako. At na-harness ko rin yung mga skills na meron ako. Through SPES din, nakabuo ako ng connections. I met people who I still keep in touch with and nagkaroon ako ng mga kaibigan. Lahat naman ng trabaho is challenging in some ways. Pero masasabi ko lang talaga na i-enjoy natin yung proseso kasi hindi lang naman yung kinitang pera ang magiging benefit natin, but also yung knowledge and experience na matututunan natin along the way. That's all for me. Thank you. Maraming pong salamat. Again, pakichan po sa Facebook page natin yung mga mananalo po ng 500 na packs at saka po nagpadala rin po ng 15 sako ng tip sa 10 kilong bigas. Si Consial Pio Timabilis, maraming salamat po. Yun din po ay amin po ipaparapol sa ating pong mga SPES. So iuwi po na namin sa office itong raffle po para po mai-post po natin sa Facebook page. Abangan niyo po at ang kamayanan sa ating pong Facebook page ang mga mananalo po sa raffle at kung paano po siya i-claim. Pati po ang 50 tumblers galing po kay Consial Attorney Jack Teruel. Maraming salamat po sa ating po mga parents at sa ating mga students sa pakikisa po sa ating po SPES orientation.